المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين. Ang lahat ng papuri at pasalamat para sa Allah subhanahu wa ta'ala at ang kanyang pagpapala ay sa kanyang huling sugo sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa kanyang mga kasamahan, sa kanyang pamilya at sa lahat ng sumusunod sa kanyang landas. Ako'y sumasaksi na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala, at ako'y sumasaksi na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kanyang huling sugo at propeta. Ibadallah, itong araw na ito isang dakilang araw na itinuring ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na pinakadakilang araw. Inna a'zama al-ayyami 'inda Allah yawmul nahr. Sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, ang pinakadakilang araw para sa Allah subhanahu wa ta'ala ay ang yawmul nahr. Ang araw na kung saan ay nag-aalay ang mga tao na mga hayop alang-alang lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ibadallah, itirong natin na ang ulan na pinarating sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala ay rahmah, habag mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa magitan ng ulan ay mabubuhay ang mga tao. Sa magitan ng ulan mabubuhay ang mga puno. Sa magitan ng ulan ay mabubuhay ang mga hayop. Sa magitan ng ulan ay magkakaroon ng buhay ang lahat. Ang Rasul sallallahu alaihi wasallam na kabilang sa sunnah na kanyang nagawa, kapag mayroong ulan ay tinatanggal ng Rasul sallallahu alaihi wasallam ang kanyang khutrah, ang kanyang kasuotan sa kanyang ulo, lalo pa sa unang bugso at sa unang bagsak ng ulan. Nang tinanong ang Rasulullah, limada hasara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'sahu, faqala sallallahu alaihi wasallam, li'annahu hadithu ahdin bi rabbih. Nang dahil sa bagong bagsak siya mula sa kanyang dakilang tagapaglikha. Ibig sabihin kabilang sa sunnah na magpabasa ang isang tao sa ulan, taliwas sa ibang mga tao na nagtatago mula sa basa ng ulan. Ibadallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ang Eidul Adha, ibadallah, ay Eid o araw ng kasiyahan ng lahat ng mga Muslimin. At kung paano natin ipakita ang ating kasiyahan ay sa magitan ng pagpaparami ng takbir. Sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, akthiru fihinna min at-tahlil wat-takbir wat-tahmid. Paramihin ninyo, sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, ang pagtahlil, ang pagsabi ng la ilaha illallah at ang pagtahmid, at kundi naman ang pagpasalamat sa pagsabi ng alhamdulillah at ang pagtakbir, ang pagsabi ng Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ibadallah, kabilang sa dakilang kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa araw na ito na ay araw ng Eid, na kung saan ay kasama natin ang ating mga hujjaj sa mga araw na ito maging mula sa kahapon pa lamang. Katulad ng kasama natin ang ating mga hujjaj sa Makkah al-Mukarramah sa araw ng Arafah, sa pagdua nila sa Allah subhanahu wa ta'ala bago lumubog ang araw, ay siya rin namang pagdua natin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Katulad ng ating pag-alay ng hayop ngayong araw pagkatapos ng salat bidillahi ta'ala, taqarruban ila Allah subhanahu wa ta'ala, sa hangad na mapalapit tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ganun naman ang mga taong nasa Mina kasalukuyan ay sila ay nagkakatay ng kanilang hadi alang-alang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Nangangahulugan lamang sa panahong ito, bagamat hindi tayo nakapag-hajj, hindi pinagkalob sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang hajj, ay kasama natin ang lahat ng mga Muslimun sa buong mundo, maging mga taong nag-hajj at maging mga taong hindi nag-hajj. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ayon sa karamihan ng ating mga ulama rahimahumullah ta'ala, na ang pagkatay ng udhiya ay sunnatun muakkadah. Ibig sabihin mabigat na sunnah ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, o di kay isang usapin na kung saan nag-ikhtilaf ang mga ulama kung ito ba'y obligado o hindi. Nang dahil dito karamihan sa mga ulama rahimahumullah ta'ala nagsasabi na sunnatul muakkadah ang pagkatay ng hadi, ang pagkatay ng udhiya o pagkatay ng udhiya alang-alang lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala, o mas kilala sa katawagan natin ngayon na Al-Qurban. Nang dahil sa hinahangad ng isang tao sa kanyang pag-alay ng mga hayop na ikakalapit niya ito sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, fasalli li rabbika wanhar. Ikaw ay magdasal sa Allah subhanahu wa ta'ala at magkatay ka ng hayop. At ang tafsir ng ating mga ulama rahimahumullah ta'ala ay ito'y patungkol sa adahi. Ibadallah,
Piliin natin ang mga hayop na katanggap-tanggap para sa Allah subhanahu wa ta'ala na ating kinakatay. Mga hayop na kung saan mas lalo tayong mapalapit sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mula sa hadith ni Anas bin Malik radiyallahu ta'ala anhu fi sahih al-Bukhari wa Muslim na kung saan kanyang sinabi niya radiyallahu ta'ala anhu, kana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, udaha an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam bikabsayn amlahayn aqranayn. Kana Rasul sallallahu alayhi wa sallam, ang Rasul sallallahu alaihi wasallam ay nagkatay ng dalawang mga kambing na pawang puti ang kanyang kulay at pawang mayroong mga sungay. At sa ibang riwaya ng hadith ay sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, ay sinabi ni Anas bin Malik radiyallahu ta'ala anhu, thaminain. Ibig sabihin, ang pawang kinatay ng Rasul sallallahu alaihi wasallam ay isang kambing na mamahalin. At sa ibang riwaya naman ng hadith, saminain, ay pawang matataba ang inalay ng Rasul sallallahu alaihi wasallam na kambing. At sa hadith naman ni Aisha radiyallahu ta'ala anha, na kung saan binanggit ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, o binanggit ni Aisha radiyallahu ta'ala anha, ang katangian ng kambing na ilalay ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, na kung saan puti ang dulo ng kanyang paa, at puti ang dulo ng kanyang tuhod, at puti naman ang kanyang nguso, at itim ang dulo ng kanyang paa, itim naman ang dulo ng kanyang tuhod, at itim naman ang kanyang nguso, samantalang puti ang kanyang katawan. Ang ganitong klaseng uri ng kambing ay bihirang nahahanap. Ibig sabihin, maging ang Rasul sallallahu alaihi wasallam, ang hinahanap na kambing ng Rasul sallallahu alaihi wasallam ang siyang pinakamainam. Nang dahil ito sa bakam na ito, sa mimbar na ito, ay aking pinapaalam sa lahat ng mga Muslimun, huwag tayong magdamot sa pagtakarrub sa Allah subhanahu wa ta'ala. Huwag tayong magdamot sa pagkurban sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng ating mga ulama rahimahumullah ta'ala, habang ang kambing na ating kinakatay ay mamahalin at bihira lamang at mataba, ayan ang pinakamainam. Taliwas sa ginagawa ng mga tao kasalukuyan ng hinahanap na kambing ay ang kanilang presyo. Mababang presyo, samantalang payat ang kanyang pangangatawan ang mahalaga. Nasunod, sabi niya, ang sunnah ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ang kanyang tinutukoy na sunnah ng Rasul sallallahu alaihi wasallam ay umabot ng 1 taon. Samantala ang Rasul sallallahu alaihi wasallam, bago niya tatanungin ang edad ng isang kambing, ay tinitingnan ng Rasul sallallahu alaihi wasallam ang kalidad ng kambing na inaalay niya alang-alang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kung sakaling merong bisita sa ating bahay, kung sakaling merong isang bisita sa ating bahay na nagmumula mula sa malayo, at marahil hindi mumurahing kambing at hindi mumurahing manok ang ating iaalay sa Allah subhanahu wa ta'ala sa pagpapakain sa ating bisita, wallahi alazim, hindi yan mangyayari. Bakos ang pinakamahalaga at pinakamagandang alaga nating manok ang ating ipapakain sa ating bisita. Ang pinakamahalagang kambing, pinakamainam na kambing ang ating ipapakain sa ating bisita. Ngayon pa kaya na kung saan iaalay ng isang tao alang-alang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ang ating pag-alay ng hayop alang-alang sa Allah subhanahu wa ta'ala, hindi ibig sabihin na ating hinahatid itong mga laman na ito sa Allah subhanahu wa ta'ala, kundi ang makakarating sa Allah subhanahu wa ta'ala yung takot natin sa Allah subhanahu wa ta'ala. La yanala Allah luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa minkum. Hindi makakarating sa Allah subhanahu wa ta'ala, bagkus hindi kailangan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang laman ng mga hayop na ating kinakatay. Ang makakarating lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala yung takot ng isang Muslim habang siya kumakatay ng hayop alang-alang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yaqulu ahlul ilm rahimahumullahu ta'ala, kama anna adh-dhabha li ghayri Allah subhanahu wa ta'ala shirkun akbar. Katulad ng ang pag-alay ng hayop na maliban pa sa Allah subhanahu wa ta'ala, pag-alay ng hayop sa mga ribulto, sa mga tao, pag-alay ng ribulto kay Jesus, pag-alay ng ribulto sa mga pag-alay ng hayop sa mga ribulto, halimbawa isang shirkun akbar. Ganon din naman ang pag-alay ng hayop alang-alang sa Allah subhanahu wa ta'ala ay palatandaan ng tauhid ng isang tao, palatandaan ng tamang akida ng isang tao. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu ma tasma'un wastaghfirullah min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyihil mustafa. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ibadallah, kabilang sa pinakamahalagang dapat maging pundasyon ng lahat ng mga Muslimin kasalukuyan, lalaki man o di ka ay babae,
bata man o matanda, ang kanilang aqida. Al-aqidah ibadallah. Lakasan natin ang ating aqidah. Kailangan magsumamo tayo ng ating aqidah ay nasa tamang aqidah. Ang ating pananampalataya na sa tamang pananampalataya, ibadallah. Walang kabuluhan ang ating sala, walang kabuluhan ang ating zakat. Wallahi, walang kabuluhan maging ang pagsala natin ng salatul Eid kung sakaling ang isang tao nagdadala sa kanyang puso ng masamang akida. Ang akida ang siyang fasil, ang siyang namamagitan sa pagitan ng paraiso sa kanang impyerno. Magkamali ka lamang sa fiqh, magkamali ka lamang sa adab, magkamali ka lamang sa akhlaq, wag lamang sa akida. Ang akida ang siyang matuturo sa isang tao, siya ba'y makapasok sa paraiso, siya ba'y makapasok sa impyerno. Turuan ninyong inyong mga anak, o turuan ninyong inyong mga sarili muna ng tamang akida. Turuan niyo inyong sarili ng tamang akida. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ialay natin ang lahat ng ating ibadah, alang-alang lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pumapangalawa ma'iya ibadallah. Turuan ng inyong mga anak ng tamang akida. Yan ang manhaj ng mga propeta alayhimus salatu wassalam. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya baniya inna Allah astafa lakumud din fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ito ay wasiya ni Ibrahim alayhi salatu wassalam at siya wasiya ni Yaqub alayhi salatu wassalam sa kanilang mga anak. Ang kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang tauhid, ang tamang akida, ang tamang akida. Magsaliksik tayo ng kaalaman, magsaliksik tayo ng tamang akida. Mag-aral mula sa mga taong nanghahawak ng tamang akida. Mag-aral mula sa mga paaralan na nanghahawak ng tamang akida. Ang Rasul sallallahu alaihi wasallam, tinuruan niya tayo kung paano magturo sa bata ng tamang akida. Si Abdullah bin Abbas radiyallahu ta'ala anhuma, kana ghulaman, isang bata lamang sa panahunan ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bakit sinabi ng mga ulama, namatay si Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma wa huwa ibn 10 sinin. Samantala ang kanyang edad ay 10 taong gulang lamang. Ganun kabata lamang si Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma nang kinausap siya ng Rasul sallallahu alaihi wasallam nang hindi pangungusap sa mga bata, kundi pangungusap sa mga matatanda. Nang dahil dito lumaki si Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu na isang lalaki. Lumaki si Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala na isang muwahhid. Anong sinabi sa kanya ng Rasul sallallahu alaihi wasallam? Anong tinuro sa kanya ng Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ya ghulam, inni uallimuka kalimat, ihfazillah yahfazuk, ihfazillah tajidhu tujahak. إذا استعنت فاستعن بالله، إذا سألت فاسأل الله، إذا استعنت فاستعن بالله. Ya Ibn Abbas, kung sakaling nais mong humingi ng tulong, humingi ka ng tulong sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kung meron kang pangailangan, hilingin mo mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi ba't yan ituro ng tauhid ng Rasul sallallahu alaihi wasallam kay Abdullah ibn Abbas, si Mu'adh ibn Jabal radiyallahu ta'ala anhu. Nang nakasama ng Rasul sallallahu alaihi wasallam si Mu'adh ibn Jabal habang sila sumasakay sa isang kabayo o di kay sa isang dangki, ay sinabi sa kanya ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Mu'adh, atadri ma haqqullahi 'ala al-'ibad? وما حق العباد على الله. Alam mo ba ang karapatan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga alipin? At alam mo ba ang karapatan ng kanyang mga alipin sa kanya? Sinabi ni Mu'adh bin Jabal radiyallahu ta'ala anhu na isang sahabil jalil, Allahu wa rasuluhu a'lam. Tayong Allah subhanahu wa ta'ala lang at ng kanyang sugo sallallahu alaihi wasallam ang siyang nakataalam. Sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, amma haqqullahi 'ala al-'ibad an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a. Ang haq, ang karapatan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga alipin, ang sambahin nila ang Allah subhanahu wa ta'ala at hindi sila magtambal sa Allah subhanahu wa ta'ala. Samantalang ang haq naman ng mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Allah subhanahu wa ta'ala na huwag silang ipasok sa impyerno habang sila ay nanghahawak ng tamang akida, sumasamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, mga kababaihan ng mga Muslimin, mga ummahat ng mga Muslimin, aming mga nanay, aming mga kapatid na mga babae, aming mga kamag-anak na mga kababaihan, mga asawa at mga lola at mga kapatid namin mga kababaihan. Tularan ninyo ang mga asawa ng Rasul sallallahu alaihi wasallam sa kanilang pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Tularan ninyo ang mga asawa ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, ang mga ummahatul mu'minin. Tularan ninyo si Khadija radiyallahu ta'ala anha sa kanyang pagsunod sa kanyang asawa. Tularan ninyo si Khadija radiyallahu ta'ala anha sa kanyang pagmamahal sa kanyang asawa. Tularan ninyo si Aisha radiyallahu ta'ala anha sa kanyang kaalaman. Si Aisha radiyallahu ta'ala anha nang namatay na ang Rasul sallallahu alaihi wasallam, maging ang mga sahaba radiyallahu ta'ala anhum tumutungo sa bahay ni Aisha radiyallahu
ta'ala para mag-aral sa kanya. Tularan ninyo ang mga asawa ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, si Ummu Salama radiyallahu ta'ala anha, na kung saan nag-ulat na maraming hadith patungkol sa mga gawain sa bahay ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ibig sabihin, marami siyang kaalaman sa Quran, marami silang kaalaman sa hadith. Mga kapatid namin na mga kababaihan, mga nanay namin, mga tiyahin namin, ay tularan niyo ang ummahatul mu'minin sa kanilang paghijab. Al-hijab ya amatallah. Al-hijab. Panatilihin ang pagsuot ng hijab, yan ang kasuotan ng pangkababaihan. Yan ang kasuotan ng mga Muslimat. Yan ang magdadala sa iyo sa loob ng paraiso. Napakapalad din yung mga akhawat, napakapalad yung mga kababaihan. Habang suot-suotan yung inyong mga hijab sa loob ng 8 oras, sa loob ng 10 oras, nasa ibada kayo alang-alang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, habang suot na suot ng isang babae ang kanyang hijab, ang kanyang abaya, ang kanyang niqab, ay meron siyang gantimpala sa tagal niyang sinusuot ang kanyang hijab. Meron siyang gantimpala sa tagal niyang sinusuot ang kanyang hijab. Meron siyang gantimpala habang siya ay nagtatakip ng kanyang aura. Meron siyang gantimpala habang nagsusuot siya ng napakakapal na abaya. Yan ay ibadah mula sa Allah alang-alang sa Allah subhanahu wa ta'ala. At panghuli mga kapatid namin sa Islam, ang Eidul Adha, isang malaking pagkakataon. Isang malaking pagkakataon na maging makalimutin tayo. Kalimutan natin ang bangayan natin sa pagitan natin, sa pagitan ng dalawang asawa. Sa pagitan ng dalawang asawa, hiling ko sa Allah subhanahu wa ta'ala nang itong araw ng Eid is araw na kung saan magkasundo ang mga mag-asawa. At doon din naman, ay itong araw na kung saan araw na kailangan makalimutin ng isang tao. Kalimutan ng isang tao yung kanyang bangayan sa pagitan niya at saka ng kanyang mga kamag-anak, lalo pat ang mga kamag-anak. Nang dahil sang silatul arham, ang pagkabuklod-buklod ng mga kamag-anak ay wajibun syar'i, isang obligado. Hindi kanila pinansin ng iyong mga kamag-anak, pansinin mo sila. Hindi sila nagsalam sa iyo, magsalam sa kanila. Hindi kanila dinadalaw, dalawin mo sila. Hindi sila nag-imbite sa iyo, imbitahin mo sila. Yan ang pakitungo sa ating mga kamag-anak. Ito ay isang malaking ibadah, ya ibadallah. Ang pagkabuklod-buklod ng mga Muslimun. Kalimutan natin ang hidwaan. Kalimutan natin ang pag-aawayan. Sinabi ng Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, 9 a'syari al-adabi fit taghadi. Ibig sabihin, siya mula sa 10 ng mabuting pag-uugali ang at-taghadi, ang tolerance. Ibig sabihin yun, kalimutan natin yung mga masamang sinasabi ng mga tao. Kalimutan natin yung panira sa atin ng mga tao, lalo pa sa ating mga kamag-anak. Wallahi ibadallah, itong Eidul Adha, isang malaking pagkakataon para makabuklod tayo. Isang wajibun syari ang pagkakaisa at isang muharram, isang pinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala ang pagkawatak-watak. Binanggit yan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran Karim ang kautusan sa pagkakaisa at pagbabawal sa pagkawatak-watak. Sa loob naman ng isang aya, wa'tasimu bihablillah, utos mula sa Allah subhanahu wa ta'ala sa pagkakaisa. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, pagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala mula sa pagkawatak-watak. Magmamahalan tayo, magkaisa tayo, ibadallah. Kalimutan natin ang ating mga hidwaan. Kalimutan natin ang hindi natin pagkakaunawaan, lalo pat kung usapan natin, ang usapin natin ay patungkol lamang sa mga usaping fiqhiyya, usaping ijtihadiyya, halimbawa, maliban na lamang kung sakali na mamagitan sa mga tayo aqidah, ay ibang usapin na hoto yung ibadallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Panghuli mga kapatid sa Islam, dalangin namin sa Allah subhanahu wa ta'ala na tanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang hajj na mga kamag-anak natin ng mga hajj o lahat ng mga Muslimin na nag-hajj. At dalangin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na sana ipagtalog ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga taong hindi pa nakapag-hajj na sana dalawin nila ang Makkah al-Mukarrama bi'idhnillahi ta'ala. Nas'al Allah subhanahu wa ta'ala an yataqabbala minna wa minkum, taqabbal Allah minna wa minkum salihal a'mal, wa sallallahu wa sallam ala Muhammad, wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.